Noong taong 1986, naging saksi ang buong mundo sa lakas ng mga Pilipino nang patalsikin natin si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. dahil sa mga isyu ng diktadorya at talamak na pagnanakaw niya sa kaban ng bayan. Sa panahong iyon, puno ng pag-asa ang marami na ito na nga ang simula ng isang malinis at maayos na pamahalaan para sa ating lahat. Pero makalipas ang halos 40 taon, parang mas lalo lang naging eksperto ang marami sa pagtatago ng korupsyon sa ilalim ng ating demokrasya. Nakakapagtaka dahil kung napatalsik na natin ang ugat ng problema noon, bakit hanggang ngayon ay marami pa ring makapangyarihang tao na nasasangkot sa bilyon-bilyong pisong anomalya? Ang video na ito ay hindi hatol ng korte, kundi isang listahan na binuo base sa mga opisyal na report ng COA, mga hearing sa Senado at mga pahayag ng mga whistleblower. Handa na ba kayong malaman kung sino-sino ang mga politikong ito na sa kabila ng mga mabibigat na akusasyon ay tila malaya pa rin hanggang ngayon? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito. At mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Magsimula tayo sa pang-10 sa ating listahan, ang kilalang aktor at politiko na si Bong Revilla. Naging laman siya ng mga balita dahil sa PDAF scam o ang tinatawag nating pork barrel scandal, kung saan nadiskubre na ang pera ng bayan ay napupunta sa mga peking organisasyon. Inakusahan si Revilla na naglipat ng mahigit 500 milyong piso patungo sa mga organisasyon na hawak ni Janet Napoles para kumuha ng mga kickback o komisyon. Sinasabi rin sa mga ulat na nakatanggap siya ng mahigit 100 milyong piso sa tulong ng kanyang tauhan. Bagamat nakulong siya noong taong 2014, marami ang nagulat nang mapawalang sala siya ng Sandigan Bayan makalipas ang ilang taon. Sa kabuuan, ang halagang idinidikit sa kanyang pangalan ay umabot na sa mahigit 1 bilyong piso. Sa pang-9 na pwesto naman ay ang dating Pangulo na si Joseph Estrada na siyang naging unang presidente na nahatulan ng kasong plunder. Ayon sa mga investigasyon, tumatanggap siya noon ng 10 milyong piso buwan-buwan mula sa mga ilegal na sugal gaya ng jueteng. Hindi lang iyon dahil nagamit din umano ang isang foundation para sa kabataan para itago ang mahigit 500 milyong pisong ilegal na pondo. Mula sa mga buwis ng tabako hanggang sa mga komisyon sa stock market gamit ang iba't ibang alias, tila bawat sulok ng pera ng bayan ay may kinalaman siya. Kahit nahatulan na siya ng habambuhay na pagkabilanggo, binigyan din siya agad ng pardon kaya nakabalik pa siya sa politika bilang mayor ng Maynila. Ang kabuuang halaga na nasasangkot sa kanyang mga kaso ay mahigit 4 na bilyong piso. Pang-8 sa ating listahan ay si Nicanor Faeldon na dating namuno sa Bureau of Customs. Sa ilalim ng kanyang panunungkulan, bilyon-bilyong pisong halaga ng shabu ang nakalusot sa ating bansa na naging sanhi ng malaking gulo sa Senado. Matapos ang isyong iyon, inilipat naman siya sa Bureau of Corrections kung saan pumutok ang iskandalo tungkol sa pagbebenta ng kalayaan ng mga preso o ang GCTA for sale. Sinasabing ang mga mayayaman at malalakas na kriminal ay nakakalabas agad ng kulungan kapalit ng malaking halaga ng pera. Sa dami ng mga hearing na ginawa, hanggang ngayon ay wala pa ring formal na kaso na nagpapabagsak sa kanya sa kabila ng mahigit 6 na bilyong piso na nasasangkot sa mga isyong ito. Dumako naman tayo sa pang-7 sa ating bilang, si Jose Miguel Mike Arroyo. Bilang asawa ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, madalas siyang ituring na tao sa likod ng kapangyarihan at kasama nito ang napakaraming kontrobersya. Ang kanyang pangalan ay lumabas sa iba't ibang malalaking kaso, gaya na lamang ng ZTE-NBN broadband deal na nagkakahalaga ng mahigit 17 bilyong piso. Sa kasong ito, inakusahan siya ng mga whistleblower na kumuha umano ng mahigit 2 bilyong pisong komisyon. Bukod pa rito, may mga ulat din na nagamit ang kanyang impluensya sa mga operasyon sa eleksyon sa Mindanao kung saan daan-daang milyong piso ang sangkot. Nadawit din siya sa mga isyu tungkol sa pondo ng PCSO at pati na sa pag-angkat ng bigas. Bagamat nakasuhan siya noong 2007, nakalaya siya matapos magpiyansa at kalaunan ay ibinasura rin ang mga reklamo laban sa kanya.
Ang kabuuang halaga na idinidikit sa kanyang pangalan ay umaabot sa mahigit 9 bilyong piso. Pang-anim naman sa ating listahan ay si dating Pangulong Fidel V. Ramos. Bagamat marami ang pumupuri sa kanya dahil sa mga reforma niya sa ekonomiya, hindi rin nakaligtas ang kanyang administrasyon sa mga bilyon pisong kontrobersya. Ang pinakamalaking usapin sa kanyang panahon ay ang Clark Centennial Expo, isang proyekto na dapat ay para sa pagdiriwang ng ating kasaysayan pero naging sanhi ng malaking paglustay ng pondo. Ang budget para rito ay lumobo hanggang 9 bilyong piso at ayon sa COA ay puno ito ng mga kahina-hinalang kontrata. Kasama rin sa mga issue sa kanyang panahon ang pagbebenta ng lupa sa BGC na sinasabing sadyang binabaan niya ang presyo kaya laking lugi ng gobyerno. Mayroon ding mga donasyon mula sa ibang bansa na hindi na malaman kung saan napunta. Sa kabila ng mga investigasyon sa Senado, wala ring formal na kasong plunder ang naisampa laban sa kanya hanggang sa huli. Ang kabuuang halaga na nasasangkot dito ay mahigit 10 bilyong piso. Sa panglima ay si Andal Ampatuan Jr. Kilala siya dahil sa malagim na Maguindanao Massacre, pero sa likod ng karahasang iyon ay ang bundok-bundok na ebidensya ng korupsyon at smuggling. Nadiskubre ng COA na ang kanilang pamilya ay nasingil ang gobyerno ng mahigit 200 milyong piso para sa mga krudo o fuel na hindi naman talaga idineliver. Nang silipin ng Anti-Money Laundering Council ang kanilang yaman, tumambad ang halos 600 bank accounts, mahigit 100 sasakyan at napakaraming bahay at baril. Noong 2023, nahatulan siya sa maraming bilang ng graft dahil sa mga overpriced na kontrata sa krudo. Ang kabuuang halaga na idinidikit sa kanya ay mahigit 11 bilyong piso. At sa pang-apat, ang tinaguriang utak sa likod ng pinakamalaking scam sa kasaysayan ng bansa, si Janet Lim Napoles. Siya ang naging tulay para ang pondo ng mga mambabatas o pork barrel ay mapunta sa mga pekeng organisasyon. Ayon sa mga whistleblower, bilyon-bilyong piso ang napunta sa kanyang bulsa at sa mga politikong naging kasabwat niya. Hindi lang PDAF scam ang kanyang kinasangkutan dahil nadawit din siya sa fertilizer fund scam at sa Malampaya fund scam kung saan naglaho ang pondo para sa enerhiya. Sa kasalukuyan, nagsisilbi siya ng mahigit 100 taong pagkabilanggo matapos mahatulan sa iba't ibang kaso ng plunder at graft. Ang kabuuang halaga na sinasabing pinamunuan niya ay mahigit 13 bilyong piso. Handa na ba kayo para sa huling 3 pangalan na nasa tuktok ng ating listahan? Dito nyo makikita na ang korupsyon sa Pilipinas ay hindi lang basta barya-barya, kundi bilyon-bilyon na ninanakaw mula sa ating kinabukasan. Pangatlo sa listahan ay si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ang kanyang 9 na taon sa pwesto ay puno ng mga iskandalo gaya ng ZTENBN deal, fertilizer scam, at ang maanomalyang paggamit ng pondo ng PCSO. Isang malungkot na simbolo ng kanyang panahon ay ang Cebu International Convention Center. Ang gusaling ito na itinayo gamit ang bilyong piso ay nabubulok na ngayon at napapalibutan na lang ng kahirapan. Nadawit din siya sa North Rail deal at sa sikat na Hello Garci wiretap na tungkol naman sa dayaan sa eleksyon. Bagamat naaresto siya noong 2011, napawalang sala siya ng Korte Suprema noong 2016. Ang kabuang halaga na idinidikit sa kanyang administrasyon ay umaabot sa mahigit 29 na bilyong piso. Pangalawa naman ay si Paulo Pulong Duterte. Habang ang kanyang ama ay kilala sa giyera kontra droga, si Pulong naman ay paulit-ulit na inaakusahan na protektor daw ng mga ilegal na kargamento. Noong 2017, naging sentro siya ng investigasyon tungkol sa 6 na bilyong pisong halaga ng shabu na nakapasok sa Bureau of Customs. Sinasabing ang grupong pinamumunuan niya ang tumutulong para makalusot ang mga ilegal na kargamento kapalit ng malaking suhol. Nadawit din siya sa mga issue ng smuggling ng mga mamahaling sasakyan at ang Pharmally scandal. Kahit maraming akusasyon, wala pang formal na kaso ang nagpapabagsak sa kanya. Ang halagang sangkot dito ay nasa mahigit 71 bilyong piso. At ang nangunguna sa ating listahan ay ang Speaker ng Kamara na si Martin Romualdez. Ngayong 2025, nahaharap siya sa itinuturing na pinakamalaking budget scandal sa kasaysayan.
Inakusahan siya ng pagpasok ng mahigit 200 bilyong piso sa national budget gamit ang mga pekeng dokumento. Sinasabing ang perang ito ay ginamit para pilitin ang mga mambabatas na pumirma sa impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte kapalit ng mga ayuda at proyekto. Dahil dito, ang kabuuang halaga na idinidikit sa kanya ay umaabot sa nakakalulang 245 bilyong piso. Nakakapanghina isipin na ang tanging bilyonaryong nakuhaan talaga ng pera ng gobyerno ay ang mga Marcos, habang ang ibang nasa listahan ay malaya at makapangyarihan pa rin. Hindi namatay ang korupsyon nang mapatalsik ang diktador, bagkus ay nag-evolve lang ito at kumalat hanggang sa mga barangay. Sa inyong palagay, may pag-asa pa bang malinis ang ating gobyerno kung ang mga taong dapat nagbabantay sa kaban ng bayan ay sila mismong itinuturong kumukuha nito? Ano ang dapat nating gawin para hindi na maulit ang ganitong mga nakakalulang pagnanakaw? I-comment nyo ang inyong mga saloobin at huwag kalimutang i-share ang video na ito para mas marami pa ang mamulat. Huwag rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.